At magandang araw lahat mga ka-adventure. At welcome back sa ating channel, Francie Adventure. At pasensya nyo na, no? Medyo natagalan tayo ngayon mag-upload ng ating bagong video. At ngayon, balik vlog ulit tayo. At papunta tayo ngayon dito sa kasalukuyan. Papasok tayo ng San Fernando, Pampanga. Yan, ito na yung pinaka-arko. Ngayong araw ay araw ng Lunes, July 27, 2026. At papasok na tayo mismo ng boundary ng San Fernando at palabas na tayo ng Santo Tomas, Pampanga. At bibigyan ko lang din kayo ng update dito sa MacArthur Highway. Dito mismo, pagpasok lang ng arko ng San Fernando, Pampanga. At kasalukuyang nagkakaroon dito ng road rehabilitation, ginagawa yung kalsada dito sa pinaka main road. At sa tingin ko medyo mahaba rin tong ginagawa na tong renovation ng kalsada, Ayan, parang itataas yata ito. Magtataas ng kalsada. Kaya nagkakaroon dito ng matinding ng daloy ng traffic. Kabilaan, pati doon sa kabilang lane ay nagkakaroon din ng traffic. Paano nga yung mga sasakyan humihinto dito sa may tapat ng Camp Olivas, dito sa pinaka headquarters, Ayan, makikita ninyo sa kabilang side halos mabagal ang daloy ng trapiko, tsaka maraming motorista ang nababagalan, lalo na yung mga nakamotor. At kasalukuyan dito mga nagtatambak na sila ng kalsada. At kumpirmado nga ako na tataasan ito, tataasan itong kalsada. Ayan, nagkakaroon na ng pagpapatag rito gamit yung backhoe. Tapos dito naman napantay na at napiso na rin, makikita ninyo na nagkakaroon na rin ng naglagay na rin sila ng forma. Ayun, sa kabila, doon sa may San Nicolas, medyo nagbabaha doon. Ang kasi rito, yung kanal dapat maisabay din, mataasan din, tapos malinis para hindi nagbabara, lalo na dito sa kabilang side na to, laging nagbabaha dyan. Ayan, nandito na tayo ngayon sa tapat ng Camp Olivas. Hanggang dito yung gagawin ng kalsada, kasi idudugtong ito dito. At dito makikita nyo na busy. Nagpo-forma na rin ng bakal. Ayan, Kaya sa tingin ko mukhang binibilisan naman nila yung trabaho. Kasi unang-una napaka-busy na itong kalsada na to, Napaka-busy ng kalsada na yan. Ayan, para dito mapakita ninyo, meron siyang Ayun. Meron siyang declaration. Di bali ang pinaka-project cost nito ay 66 million. Yan, ginagawang concreting dito sa MacArthur Highway along San Fernando, Pampanga. Kaya may kita nyo na, yan yung ginagawa. Mabilisan. Kaya nga lang, kung dadaan kayo, siguraduhin nyo, maglalaan kayo ng oras dahil napaka bagal ng daloy ng traffic, lalo na rito yung mga galing ng San Fernando papunta rito ng Santo Tomas o papuntang Bulacan. Medyo nagkakaroon ng pagsikip ng daloy ng traffic. Kaya ayan ang pinaka-update ko sa inyo na may bibigay ngayong araw na to, July 27, 2026, araw ng Lunes ngayon. Kaya sa mga magbibiyahe, gusto ko lang i-share ito para makatulong man lang kung magnanais kayong pumunta dito sa Pampanga or sa papuntang norte, ay maglaan kayo ng oras dahil matraffic. Kaya yan, makikita ninyo hanggang dito, ang haba na nung traffic. Napupuno na yung mga sasakyan dito sa kabilang lane dahil sa napakabagal ng daloy ng trapiko. Ayan ang update ko sa inyo, dito sa may MacArthur Highway, pagpasok ng San Fernando, Pampanga. At ngayon, mag-short tour naman tayo. Short tour ko kayo dito sa mismong old town ng San Fernando, Pampanga, para sa mga hindi pa nakakapasyal ay ililibot ko kayo rito.
Lilibot ko kayo dito sa mismong pinakabayan, yung pinakaunang lumang bayan, yung tinatawag na Old San Fernando. Yun na lang, nabigyan tayo ng magandang panahon ngayon, hindi umuulan, at sana ayos lang din kayong lahat. At maraming salamat po ulit sa pagsuporta ninyo, no, at sa panonood ng ating mga video. Kung nais ninyo, panoorin nyo rin yung mga ibang videos natin para maka-relate kayo doon sa mga ibang pinupuntahan natin na mga update. Dito, kaliwa tayo rito sa may rotonda at papasok tayo dito. Papasyal ko kayo rito. Dito maganda na dalo na yung trapiko, at saka ang gasolina ngayon dito 69 ang premium, 69.10. Dito sa parte ng San Fernando na to, napakaraming ano rito. Dito sa may Barangay Del Pilar. Del Pilar. Ito ang itsura ng Barangay Del Pilar, San Fernando, Pampanga. Isa to sa mga old town dito na mapapasyalan ninyo kapag napadaan kayo rito. Yan, dito na tayo. Tatawid na tayo sa tulay. Ito ang Baluyot Bridge. Quick tour lang naman ang gagawin ko sa inyo. Ito na yung pinakamagandang simbahan ng San Fernando, ang Saint Fernando Cathedral, Metropolitan Cathedral. Di bali yan yung isa sa mga laging pinupuntahan dito, no? Maraming nagsasamba diyan. Ang Metropolitan Cathedral of San Fernando sa Pampanga ay itinatag noong taong 1754 gamit ang kahoy at pawid. Nasunog ito at muling itinayo sa estilong neo-classical. Ito ang sentro ng archdiocese at saksi sa kasaysayan ng digmaan at pananampalataya. Noong taong 1754 hanggang 1755, nagsimula ang pagpapatayo ng unang gusali sa pamumuno ng mga paring Augustino at kay San Fernando III bilang patron. Noong taong 1788, inilipat ang pangangasiwa sa mga sekular na pari. Itinayo ang mas matibay na simbahan na natapos noong taong 1808. Noong 1899, nasunog ang simbahan sa utos ni General Antonio Luna noong panahon ng digmaang Pilipino at Amerikano. Noong 1939, ang ikalawang digmaang pandaigdig, muling napinsala at nasunog ang simbahan. Ngunit buong tiyag ang pinagawa sa ilalim ng arkitektong si Fernando Ocampo. Noong 1948, natapos ang muling pagpapatayo ng kasulukuyang estruktura at noong taong 1998, idiniklara ito at pinasiyahan bilang katedral. Kinilala itong katedral bilang important cultural property at nilagyan ng pambansang panandang kasaysayan ng National Historical Commission of the Philippines noong 2021. Tapos dito naman sa kanan natin, ito yung isa sa mga lumang munisipyo o yung pamahalaang lungsod ng Pampanga. Ayan, o. Pamahalaang lungsod. Diba, napakaganda ng lumang lumang City Hall. Yan, itutur ko kayo rito. Ito ang itsura mismo sa pinakabayan dito sa Old San Fernando. Di bali mismong itong dinadaanan natin, ito ang Kunsunji Street. Ito, isa na rin to sa mga unang ano rito, superstore, super market. Tapos dito naman sa kaliwa, ito yung old public market ng San Fernando.
Dito tayo, kakaliwa tayo rito. Pagka dumiretso ka dyan, palabas na uli ng ano yan, MacArthur Highway. Yan o, ilog. At mabuti naman, walang nagtatapon ng basura sa ilog. Good job ang San Fernando. Ito yung pinaka wet market. Ang laki rin pala nito, no? Yan, no? Ang haba ng pinaka wet market ng San Fernando, Pampanga. Di bali one way lang ito. Kaya huwag kayong magkakamaling sumalubong kapag nandito kayo sa pinakabayan. One way lang ang daan dyan. Mega Savers. Ito ang itsura mismo ng pinakapamilihang bayan. Dito naman sa bandang kaliwa natin, ito yung ito yung bagong public market. Ang laki rin ng bagong public market dito. At kahit papaano, malinis, maluwag ang daan, organize Yan ang itsura dito. Ang taas pa ng public market. Kaya hindi mainit pag mamimili ka dito. Ito, isa sa mga lumang tradisyon dito sa San Fernando, Pampanga. Hanggang ngayon, meron pa rin dito. Yan, mga kalesa. Yan, hindi pa rin nawawala yan. Kaya kung gusto nyo maka-experience ng mga tradisyon na ginagawa nung unang panahon, pwede kayong sumakay rito. Nandito yung pinaka-terminal nila, no? Yan, kaya kung gusto nyo pong mag-tour, iikot po kayo nila. Dito lang po yan, ang pinaka-rota po niyan, mismo dito sa mga lumang simbahan, tsaka sa mga lumang mansyon. Ayan, ang bayad po ng isang tao, di bale, ay 50, isang tao, pamasahe. At hindi na kayo malugi doon kasi talagang makakapasyal pa kayo dito, no? At makaka-experience pa kayo ng pinakang lumang tradisyon natin, yung kalesa. Meron pa rin dito niyan sa San Fernando. Wala na kayong makikita niyan. Ayan. Sir, salamat po. Kaya pasyal kayo dito, subukan nyo rin. Pumasyal, sumakay din kayo ng kalesa. At kita nyo naman, napakalinis, di ba? Walang masyadong basura na nakakalat. Ayun yung pinaka-entrance ng City Market Plaza. Napakaganda niya at napakalaki. At alam ko sa gabi, meron pa rito food stall. Nagkakaroon ng food stall diyan. Meron pa lang West Wing, tapos meron East Wing. Ayun yung East Wing nandoon. Ito naman yung West Wing. Kaya ayos pala, no? Hindi kayo maliligaw. At itong mismong dinadaanan natin, ito na yung Chiomico Street. Chiomico Street ito. Tapos doon, pagka kumanan kayo, palabas na uli ng MacArthur Highway. Diyan sa mismong rotonda, palabas ng San Fernando sa main highway. Yan ang Mendoza Street. Tapos dediretso tayo rito, no? Nandito tayo ngayon sa may mismong likod ng simbahan. At kita nyo naman yung clock tower ng San Fernando. Hindi nga lang accurate. Parang hindi gumagana. O, 10:23 na. Sana magawa tong clock tower, para at least makakatulong ito sa mga turista, no? Yan, dito makikita ninyo, marami na dito mga lumang mansyon, mga sinaunang mansyon. Marami ding mga kainan dito sa gilid ng daan. Ito yung dito, terminal ng mga jeep. Yan, dito sa kanan natin, ito yung isa sa mga lumang mansyon, Yan ang Casa Nicolasa. Marami dito niyan, mga lumang mansyon, tsaka malalaki yan. Marami yan. At dito kakaliwa tayo rito, Ipapakita ko pa sa inyo yung ibang mansyon dito na makikita ninyo. Ito katulad nito, Ito yung mga natitira dito. Ito yung mga heritage mansion dito na
madadaanan ninyo at pwede nyong pasyalan dito sa Old Downtown. Yan, katulad nito, ito yung Lasatin House. Pag-aari ito ng mag-asawang Serapin Lasatin Ocampo. Dati silang meron silang sugar farmer, sugar farm. Ayan, si Sir Serapin Lasatin Ocampo, siya pala yung former president ng San Fernando Electric Company. Ang galing. Ayan, nakalagay dito, it was appropriated by the Japanese Imperial Army during the Second World War. Talaga, na pala to ng mga Hapon nung Second World War. Ayan, at naging na siya, ancestral house na siya, at isa na siyang heritage house. Yan, ito naman yung Kunsunji House. Mukhang na to, mukhang pinabayaan na, wala nang masyadong nagme-maintenance, at mga sira-sira na rin yung mga ibang struktura ng mansyon. Napakaluma na. At may nakikita akong rebulto doon. Ewan ko kung nakikita nyo sa video. Yan, Antonio Kunsunji. Dito pala kinuha tong pangalan ng street na to, Kunsunji Street, kay Antonio Kunsunji. Yan, sabi dito sa plaque, this is the residence of Don Antonio Kunsunji, Gobernadorcillo of San Fernando in 1892, who was removed from the office by Spanish authorities as a result of his presence during the visit to San Fernando, Pampanga of Dr. Jose P. Rizal in June 1892. He later became the president of the Municipal of San Fernando during the Philippine Revolution from 1898 to 1899. Yun pala. Maano pala ang istorya ni Don Antonio Kunsunji. Ayan, kaya lang sayang, wala na siguro yung mga ibang niya, ibang kamag-anak niya para ma-maintain tong mansion niya. Tara, let's go. Ito, marami pa rito mga ka-adventure. Ito pa, isa pa to. Ito, kahit pa paano, maganda ito. Ito naman ang Tabacalera House. Tabacalera House. Hindi ko mapakita sa inyo, puno ng puno ng punong kahoy. Yan yung mga lumang bahay rito na makikita ninyo. Yan, pag ako maliwa kayo rito, pabalik doon sa pinanggalingan natin kanina. Ito, isa rin to sa lumang bahay na rin, pinabayaan na, wala na nagme-maintenance nito. Kita nyo naman, parang haunted house na, sira-sira na rin. Kakatakot dito, Pero mukhang may nagwawalis naman kasi nalilinis yung mga bakuran, may nagwawalis. Siguro to kasama rin kasi ito sa mga heritage houses ito. Di bali ito ang niya, Fernando Ocampo Hison, pioneer of modern Filipino architecture. Ayan, si Hison. Born in this house on August 7, 1897 to Basilio Ocampo and Florencia Hison. Ayan, obtained his Bachelor of Arts degree from Ateneo de Manila in 1914. Isa pala siyang civil engineering civil engineering degree si Fernando Ocampo Hison. Ayan, sira-sira na nga. Dito may katabi pang mansion din. Ang lalaki ng mga bahay dati, halos mansion na. Mga maayos pa yung mga bintana na gawa sa kapis, Kita nyo naman. Tsaka yung talagang bakal niya, yung disenyo niya, talaga makikita nyo, lumang-luma na yung mga kahoy. Ayan, Ganyang katindi yung mga arkitektura nung unang panahon. Talagang tumatagal ng sintinyal. Ayan, Meron pang rito. Madaming mga bote, tsaka mga lata sa loob. Kakatakot. Tara, let's go. Pinakita ko lang sa inyo mga ka-adventure
bago natin tapusin tong video natin. Tutur ko kayo ngayon dito sa mismong old downtown ng San Fernando. Yan, ito na yung sa katabi. Di ba, ito na yung isa pang bahay ng pag-aari ng Hison. Ito ang maganda. Ganda pa ng pintuan, no? Solid na kahoy, no? Yan, ito ang Hison Singian House. Dito yan matatagpuan sa Barangay Santo Rosario, City of San Fernando, Pampanga. Yan, ginawa ito, built in 1870 by Kapitan Anacleto Hison, Gobernador Silio of San Fernando, and Victoria Singian de Miranda y de Ocampo. At it served as a headquarters of Spanish General Antonio Ruiz Serralde during 1896 Philippine Revolution as a military hospital and barracks. At nagkaroon pala talaga ng importanteng bahagi ang Hison family nung panahon ng World War II, sa panahon ng Spanish. Ang galing. Ito pa yung isang lumang mansyon dito, napakaganda Talagang vintage na vintage yung kanyang design. Mga nape-preserve sila. Ito naman ang Augusto P. Hison House. Na siya ng listed na siya ng National Historical Commission of the Philippines noong December 2010. August P. Hison House declared a heritage house by the National Historical Commission of the Philippines noong July 21, 2010. Ang ganda Meron pang chimney, parang chimney doon sa taas. 'Di ba? Solid. Santos Hison House. Dito yan, mismo sa likod na ng SM City downtown. Yan, dito sa kanan, ito yung Central United Methodist Church. Yan, didiretso na tayo. Dito na tayo ulit sa mismong tapat ng simbahan. Ayan umikot lang tayo. Iniikot ko lang kayo para at least maitur ko kayo dito sa mismong old downtown ng San Fernando, Pampanga. Ayan, kanina nandun tayo kanina Ayan, dito ko naman kayo dinaan para mapakita ko sa inyo dito yung east wing ng San Fernando Public Market. Ganda ganda ng kanilang palengke At meron pang elevator Ayan meron pang glass elevator. Malupit. Ayan ang ganda ng kanilang palengke. Merry Christmas and Happy New Year, City Market Plaza. Malaos ko po. Kayabe ka. Ito yung pinaka-entrance Ang ganda, 'di ba? Panalo. Ang ganda. Meron pang arko talaga Talagang magaling ang ng San Fernando Magaling ang mga LGUs. Yung mga namumuno, talagang may pagmamalaki ang San Fernando, Pampanga. At ayan mga ka-adventure, naipasyal ko na kayo dito mismo sa downtown San Fernando, Pampanga. At kung nagustuhan nyo yung ating tour at doon sa road update na ginawa ko, doon mismo sa may welcome arc, isang like naman dyan. At libre po ang mag-subscribe. Maraming salamat po. Don't forget to like, share, and subscribe. And always remember, ride safe, stay safe, and be safe. See you in our next adventure.
Francie Adventure signing out.